lahat. Ako po si Brian E. Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, August 29, 2024. Ngayong araw po ay aking babahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa ating series, which is the 7 Marks of a Healthy Family. At ang topic natin po for today ay about sa cash, team stewardship, and financial freedom. Now, sabi po sa Acts chapter 20, verse 34 and 35, "You yourselves know that these hands of mine have supplied my own needs and the needs of my companions. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak." Remembering the words the Lord Jesus Himself said, "It is more blessed to give than to receive." Sa Tagalog po, kayo mismo ang nakakaalam na ang mga kamay na ito ay naglingkod sa aking mga pangangailangan at sa mga kasama ko. Sa lahat ng bagay ay ipinakita ko sa inyo na sa ganitong pag-awa ay dapat tulungan ang may hina. At alalahanin ng mga salita ng Panginoong Yesus na siya mismo ang nagsabi, "Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap." At para naman po sa mga katuruan na aking natutunan, una po, financial freedom honors the Lord. Tandaan niyo po, kaya po tayo binibigyan ng financial freedom in order for us to be generous, maging mapagbigay sa iba. Ang financial freedom meron po yung purpose to become a blessing to other people. Tandaan nyo po, mas mapalad po ang giver kaysa sa receiver. And also, financial freedom requires hard work. In order po to have financial freedom, syempre you need to work hard. Magsumikap po tayo to attain financial freedom. And lastly po is financial freedom is a greater blessing. Yung iba po kasi ang iniisip po na pag mas mahirap ka, mas malapit ka sa Panginoon. Hindi po ganun ang tamang mindset. Ang tamang mindset po, lahat ng mga blessings na natatanggap nating mabubuting bagay po iyan. Let's honor the Lord. Makikita natin yung principle na mas blessing. Na mas blessing na ikaw ang tumutulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Kaya naman po para sa ating application, una po, honor the Lord by pursuing financial freedom. Hindi po masama ang kayamanan. We are meant for prosperity. Sa original po na disenyo ng Diyos, hindi po na gusto na mahirap ang kanyang mga anak. And also work hard together to achieve financial freedom. Ang pagsusumikap po para magkaroon ng financial freedom ay hindi lang po sa mga working members ng family, kundi lahat po, meaning po pati po yung mga non-working members ng family. Work hard together. Napakahalaga po na yung financial freedom pinaperso po ng lahat ng miyembro ng pamilya, mapa-working po or non-working members of family. Lahat po ng members of family meron po yung mga kanya-kanyang gawain kung ano po yung kailangan nilang gawin. Like for example, yung mga working members, sila po yung kumikita ng pera. Tapos kapag for example ako, non-working member, kapag binigyan ako ng pera, hindi ko siya gagastusin sa kung saan-saan. We have to be smart on spending money. And lastly po is aim for the blessed life by attaining financial freedom. Let's aim for a blessed life. Ang goal po natin ma-attain ang financial freedom to be generous. Again po, mas mapalad po